Personal nang isinumite ni Pangulong Benigno Aquino III sa Kongreso ang proposed Bangsamoro Basic Law kaninang umaga. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Nel Maribuhok. Nel, good evening. Attorney Reg, isinumite na nga ni Pangulong Benigno Aquino III kina Senate President Franklin Drilon, House Speaker Feliciano Benmonte ang mga kopya ng proposed Bangsamoro Basic Law sa isang turnover ceremony na ginanap kaninang umaga sa Malacanang. Binubuo ang proposed BBL ng 122 pahina at mayroon itong 18 artikulo na idinidetalye yung mga provision sa pagbuo ng Bangsamoro government sa taong 2016. Nakasaad dito yung magiging identity ng Bangsamoro kung saan dito ay nakalagay dito yung magiging official flag ng Bangsamoro. Yung teritoryo kung saan nakasaad naman dito yung magiging masasakupan ng Bangsamoro magmula doon sa kanyang land area, then yung Bangsamoro waters. At mga prinsipyo, polisiya, political at electoral system ng Bangsamoro government. Ang panukalang batas ay nakasaad bilang an act providing for the basic law for the Bangsamoro and abolishing the autonomous region in Muslim Mindanao, repealing for the purpose Republic Act No. 9054 at Republic Act No. 6734 o yung tinatawag natin yung Organic Act for ARMM. Tiniyak ni Pangulong Aquino na ang Bangsamoro Basic Law ay pinanday na mabuti upang ito ay maging katanggap-tanggap sa lahat at naaayon ito sa konstitusyon. Ito ang pahayag ng Pangulo. Tiwala ang nagdala sa atin dito. Sa kabuuan ng negosasyon, nakita kong talaga namang desididong makarating sa isang kasunduan ang bawat panig. Napatunayan po natin sa panahong hindi natin iniisip kung paano makakapanlamang narating natin ang isang sitwasyon kung saan lahat ay panalo. Ngayong mayroon na tayong panukalang batas, matibay ang aking pananalig na sang-ayon ito sa ating saligang batas na matapat ito sa mga prinsipyo ng ating Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Na sinasalamin nito ang ating kolektibong pagsisikap tungo sa pagunlad na walang naiiwan. Nanawagan rin ang Pangulo ng pagkakaisa sa hakbanging ito tungo sa kapayapaan sa Mindanao region. Partikular na nanawagan ang Pangulo doon sa mga mamamayan na makikibahagi dito sa plebisito para sa pagbuo ng Bangsamoro government. Ito pa ang pahayag ng Pangulo. Ang panawagan ko po sa ating mga kapatid na boboto, pag-aralan ninyo sana na mabuti ang mga nailatag na probisyon. Ang inyong pag-unawa at pakilahok o pakikilahok ang magiging pananggalang ninyo sa mga nagpapakalat ng agam-agam sa ating agenda ng pangmatagalang kapayapaan. Ito rin ang magbibigay sa inyo ng higit na kakayahang makibahagi sa transition patungo sa isang matatag na pamahalang Bangsamoro pagdating ng 2016. Maging ang panig ng Moro Islamic Liberation Front, kung ating tatanungin, naniniwala din sila na magiging positibo yung kalalabasan nitong pagsasabatas ng BBL. Ito ang pahayag ng MILF. The reality that nothing happened since we started to craft the Bangsamoro Basic Law until now. So I don't believe that there is a growing radicalization. Aminado naman si Senate President Franklin Drilon na bagamat suportado nila itong proposed BBL ay hindi naman magiging madali ang pagsasabatas nito. Ito ang pahayag ng Senate President. We'll find difficulty and I do think we can pass this by the end of the year. We'll give it our best shot, but it's extremely difficult because of the budget debates. Target ng Kongreso na maipasa ang proposed BBL sa first quarter ng 2015, partikular hanggang sa Marso sa susunod na taon. Ayon naman kay Senator Bongbong Marcos, chairman ng Committee on Local Government, plano nila na mag-ikot dun sa mga lugar na maaapektuhan ng Bangsamoro government at partikular na sinabi niya din dito, binabalak rin niya ng imbitahan sa committee hearing si Moro National Liberation Front founding chairman Nur Miswari. Ito ang pahayag ng senador. He is still wanted in the sense that he has a warrant against him. We are thinking about allowing a suspension of that to allow the chairman Nur Miswari to come and speak and give us his idea. Pagkatapos na maisumite ng Pangulo sa Kongreso itong proposed BBL,
ay sesertipikahan ito bilang urgent bill. Napag-usapan nga natin noong nakaraan kung ito ba ay agad na sesertipikahan. Doon sa naging mga pahayag ng senador, medyo hahaba itong proseso na ito dahil mag-iikot-ikot sila sa mga lugar bukod dito sa Metro Manila at doon sa Mindanao region. At inaasahan nga na bago bumaba sa pwesto si Pangulong Aquino sa 2016 ay mabubuo na itong Bangsamoro government, Attorney Reg. Anong special instruction ni Pangulong Aquino in terms of discussing yung mga provision na sa tingin ay magiging unconstitutional o magkakaroon ng question on the constitutionality? Ang tanging iniwan na pahayag kanina ng Pangulo sa Senado, sa mababang kapulungan ng Kongreso, nauunawaan niya kung gaano kakomplikado yung bawat provision na nakapaloob dito sa Bangsamoro Basic Law. Pero inaasahan niya sa mas madaling panahon ay makapasa na ito. So walang particular na provision siya sinabi kung saan mahihirapan. Basta sinabi lang niya, alam niya kung gaano ito kasensitibo. Ano naman ang commitment ng Kongreso at ng Senado in terms of pagsisingit sa scheduling nito, yung pagde-deliberate nitong Bangsamoro Basic Law, dahil nga ang iniisip nila ay maipasa ito bago matapos itong 2014. Sinabi kanina sa pahayag ni Senate President Drilon na mahirapan nga sila this year dahil nga patuloy yung budget hearing, kaya inaasahan nila by siguro November ay magkakaroon na ng committee hearing patungkol dito, and then next year ay posibleng matapos na nila ito agad. So malamang hindi mapagbibigyan yung gusto ni Pangulong Aquino na bigyan ng 1.5 years at least na mag-effect yung Bangsamoro entity na yan. Pipilitin nila, yun ang sinabi nila, na pipilitin nila na within those target na ibinigay ng pamahalaan ay maabot pa rin nila yung target ng pamahalaan patungkol nga dito sa pagsasabatas ng BBL. Maraming salamat, Nel Maribohok, para sa ulat na yan.